Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Basa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugda ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang isang pangyayari na nangyari lang kay Jesus. Ang bagong buhay na dumating kay Jesus ay nagdadala din ng bagong buhay sa mga naniniwala sa Kanya. Narinig natin na ito ay ang nangyari sa mga apostol. Nakakagawa na sila ng mga himala sa ngalan ni Jesus. Nagiging matapang na sila sa paninindigan tungkol sa muling pagkabuhay. At hindi na sila natatakot na pahirapan dahil sa kanilang paniniwala. Nangyari din ang muling pagkabuhay sa mga bininyagan. Hindi na sila nagiging makasarili. Itinuturing na nila ang kanilang mga ari-arian para sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan. Nagkakaisa na sila sa kanilang buhay. Saan sila nagkakaisa? Nagkakaisa sila sa pananatili sa katuruan ng mga apostol. Nagkakaisa sila sa panalangin. Nagkakaisa sila sa kapatiran at sa kanilang pagtutulungan. At nagkakaisa sila sa paghahati-hati ng tinapay na siya ang tawag natin ngayon sa banal na misa. Masasabi natin na ang apat na ipinagkakaisa nila ay siya ring pinagkakaisahan ng ating mga BEC, Basic Ecclesial Communities, o kaya ng ating mga munting sambayan ng Kristiyano, mga MSK. Sa ating mga MSK, pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos sa Biblia o ang mga katuruan ng simbahan sa ating katesismo. Pinag-uusapan natin ang ating sama-samang pagkilos at pagtutulungan. Sama-sama tayong nagdadasal at ino-organize at nagtutulungan tayong magsimba. Ang mga unang Kristiyano noon ay para mga BEC natin ngayon. Napakaganda ng samahan ng mga unang Kristiyano na masaya sila at hinahangaan sila ng mga tao. Dahil dito dumadami ang sumasali sa kanilang grupo at nagpapabinyag. Naaakit ang mga tao hindi lang sa pahayag ng mga apostol o sa mga milagro na ginagawa ng kanilang mga leaders. Naaakit din ang mga tao sa maganda at kakaibang samahan ng mga mananampalataya. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang isang pangyayari.
Ito ay patuloy na realidad sa buhay ng simbahan. Kumikilos sa atin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ibinibigyan niya yata sa atin ang kanyang espiritu na walang iba kundi ang kapangyarihan ng kanyang buhay. Tandaan natin na tayo ay binyagan sa tubig at sa Espiritu Santo. Kaya ang buhay natin ay ginagabayan at pinasisigla ng Espiritu ng Diyos. Iba ang values na namamayani sa buhay natin. Ganito nga ba? Kaya huwag tayong magpatangay sa mga kalakaran ng mundo o sa mga values ng mundo. We are a people of the resurrection and Alleluia is our song. Ang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ay ang Divine Mercy Sunday. Pinapaalaala sa atin na ang muling pagkabuhay ay nangyari dahil sa dakilang habag ng Diyos. Dahil sa tayo ay kinahabagan ng Diyos. Mamuhay tayo ng may habag sa ating kapwa. Ito ay isang dakilang katangian ng bagong buhay ng muling pagkabuhay. Buhay na mahabagin, buhay na nakikiisa sa ating kapwa. Pasiglahin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.